Clear my head of toxic thoughts. I always strive for harmony and balance. Oops, I try. I eat healthy and yummy. And for total awesomeness, I give my skin super treatment every day. The awesome premium organic barley soap. It's my skin's daily spa in a bar. It's packed with premium natural extracts, oil, minerals, antioxidants, and amino acids to protect and improve my skin's elasticity, smoothness, and overall awesomeness. It's your skin's daily spa. The premium awesome organic barley soap. Okay, amazing morning! Hi! Kamusta po? Paki-chat naman po sa atin kung nasaang lugar tayo ngayon para at least malaman natin kung nasa na ba nakakarating po ang ating mga members. Hello Janet, kamusta? Sige po, mag-share screen na ako, no? Allow me to share screen. Ayan. So bago tayo mag-start po ng training natin, once again, can you guys type nasa ang lugar kayo? Para alam ko lang po yung mga kausap ko. And kapag kayo po ay nagre-reply, nalalaman ko po na hindi naglalag, no? O nandito pa ako sa inyo. So ma-appreciate ko po talaga kung kayo po ay magko-comment, no, sa ating training ngayon. So Janet, hi from Antipolo, syempre. Si Junlex, kamusta na Junlex? Santa Ana si Angie. So si Daisy naman, taga Kuwait. Wow, may branch po tayo diyan. Sa Bulacan, si Mark. Ayan, bati muna ako sa inyo. Who else, no? Si Janine, taga Parañaque. Malolos, Bulacan, si Jose. Hi, hello po sa inyo. May mga taga Baguio, si Cara. From Binyan, Laguna, si Jonas Lee. Ayan. Oh, may taga-Italy rin, si Mary Ann. So, thank you. Guys, no, thank you for attending our training. So, ang topic po natin ngayon, ito po yung tinatawag natin na IM5. No? Kung saan matututo po tayo mamaya ng basics in business. So, meron ba ditong gustong matuto ng prospecting? Meron ba ditong gustong matuto ng inviting? Meron bang gusto matuto how to present, how to close the deal, o kaya naman paano mag-follow up, no? So, yan po yung mga pag-uusapan po natin mamaya. So, thank you and welcome po sa ating IM5 training. But before ko po, no, ipagpatuloy yung training natin, onting announcement po muna tayo, no? Sino po ang nakapag-download na ng ating e-com app? Kasi marami po tayong app. Can you guys type 1 kung nakapag-download na kayo? Sige nga, tinan natin. Tinan po muna natin. Okay. Para alam ko lang, no, kung nandyan pa ba kayo? Sino po ang nakapag-download na? Type 2, yung nakapag-download na ng wallet app. Ako, tuwan-tuwa po ako doon sa wallet app natin, no? Kasi talagang ang laking no, ang laking tulong. Especially pag may mga babayaran ka, 'di ba? O kaya wala kang dalang cash. So the best talaga ang ating wallet app. And of course, yung ating IM Worldwide app kung saan naman matatrack mo yung ating business, no? Kumbaga makakapag-login ka doon, makikita mo kung magkano ang income mo. So lahat nandun. So the best din po yung ating wallet app, no? Kasi ang kagandahan niyan, Tuesday pa lang, you don't need to wait for Friday, yung income nyo pwede nyo na magamit. Now, in connection to that, mga mentors, ito po ang isa na namang good news. Palakpakan nga po natin ang ating pong mga kasama sa office, no? Lahat po ng nagpakahirap gawin itong app na to. Palakpakan naman po natin sila. So thank you IM Worldwide kasi padali ng padali yung pagbi-business natin. Wala po itong bayad ito pong IM e-com app. So i-download nyo na to sa mga cellphone nyo. Kailangan lahat tayo meron tayo nito.
marami po 'tong, benepisyo 'no, kapagka ginamit niyo po. Ako ginagamit ko po 'to ngayon, tuwang-tuwa po ako. Sobrang tuwang-tuwa ako. Alam niyo ba na kapagka meron po kayong app, ito po yung isa sa mga ano 'no, benefits niya 'no. Minsan po kasi sa head office natin, nangyayari ba yung medyo may pila, 'di ba? So ako, ginagawa ko ngayon dahil taga Metro Manila ako, lagi naman ako nasa office. So ang ginagawa ko po, dito na po ako sa app bumibili. Now, ang good news ito po good news. Yung income natin sa IM Worldwide, naka-connect po ito doon, tapos pwede nyong gamitin pambili. Ayos ba yun? Ayos ba yun? 'Di ba? Sobrang convenient talaga mag-business sa IM Worldwide. So, ibang klase po ito, no? So, ako ginagawa ko, bili, click, tapos punta na lang ako dun sa ano, sa releasing. So, I don't know kung familiar kayo sa releasing. Sana matry nyo. Wala pong bayad itong app na to. Maganda po, i-download nyo talaga. Sobrang ganda niya. What else, no? Guaranteed, no? Ano pa yung benepisyo po nito? Guaranteed po na original yung products na mabibili ng mga customers natin. Ang goal po kasi nito, pwede nyo po itong isend yung link. Kapag pinasa nyo po sa customer nyo, automatic doon na siya bibili. At pag siya po ay umorder doon, pwedeng pick up, pwede rin deliver sa bahay niya. Siyempre, may charge lang. So, ang mangyayari po niyan, company na po ang magpapadala. Ayos ba yon? Pakitype nga po sa chat box, ayos na ayos. 'Di ba? So, drop shipping ang dating. 'Di ba? So, kasi minsan nangyayari po sa mga baguhan, hala, may orders ako, kaso wala akong dalang cash. 'Di ba may mga gano'n, may umorder sa akin 100 boxes, wala naman akong pampuhunan para bilhin yung 100 boxes. So, ito ang matindi dito. Hindi mo na kailangan, no, mamuhunan. Kasi once na nagbayad sila sa app, company na rin na magpapadala. Grabe, ang tindi po nito, no? So, tapos nangyayari po sa atin, o sino guilty dito? Yung hindi ka nakapag-maintain, sarado na yung office. Can you guys type 1? Nangyari na ba sa inyo yan? Last day of the month, hala, may hinahabol kang maintenance, nasaraduhan ka ng office. Guys, ang maganda dito sa app na to, you can buy real time, tapos kinabukasan mo na lang pick upin yung products mo. Ang galing, no? Pinapadali. No, tama si Sabino. Pinapadali po talaga ng... Excited ako sa mga future innovation pa ng IM Worldwide, no? So, you can buy, no? Kahit na sarado na yung office, kunin mo na lang yung product mo kinabukasan, lalo na kung may hinahabol kayo maintenance. And this will help you to grow your customer. Kasi ang goal natin, guys, listen to this. Ang goal natin, hindi lang mag-build ng team. Hindi lang mag-imbita. Ang goal po natin dito is magparami rin ng customer. Dapat po, bawat isa sa atin, at least nakakakuha ka ng 5 to 10 customers per month. Okay? 5 to 10 customers per month. Minimum. Kailangan dumami po ang customers natin. Bakit po importante yan? Kasi, in the long run po, no? Number one, syempre, pang ano mo yan, kumbaga, pag nakakabenta ka, mas nakakagalaw ka. Tama ba? And napakalaki ng impact nito sa buong organization mo, lalaki po ng lalaki ang inyong rebates. Bakit? Kasi lahat ng members nyo nagbebenta. At lahat ng bibili sa app, ito yung good news dito 100% fresh, original yung mabibili nila. Kaya kung merong natatakot na, naku, baka makabili ako ng fake, lalo na pag bumibili sila sa mga platform online ngayon na napakaraming fake, guys, dito the best. No? Hindi po sila makakabili ng fake. 100% guaranteed kasi galing po ito sa office. Okay? So, yan po, no? So, again, no, dito na sila pwede mag-maintain, no, ng Project 001 nila. Tapos may kasama rin po itong points. So, nagkakaroon ka ng points sa inyong app na pwede nyo ring magamit o pwede nyo ring maipambili. Ayan. So, bigyan ko lang po kayo ng konting information. So, ito po yung app natin. So, feel free to download, no, yung IM Ecom app. Okay? Sino po yung nakapag-search na dyan? Can you guys type done? Type nyo nga done kung nakapag-download na kayo. Ayan.
O si Jonas Lee, ayan, nakapag-download na. Si Jennifer, na-search nyo na ba? So you can log in po dito sa makikita nyo po sa ating screen. Username and password nyo. Syempre, pag member kayo, log in kayo dyan. Pero, yung mga hindi pa member, ang kagandahan po dito, they can still buy yung mga products natin. Yun nga lang, sa kanila po, ang itsura ay SRP price po sa kanila. Are we clear? So sa inyo, pag naka-login kasi kayo, ang makikita nyo po is members price. Ganun po ang kalalabasan, no? And another good news, in-innovate na naman ng IM Worldwide. Kapag nag-send po kayo ng referral link, okay, halimbawa, customer nyo po ako, sinendan nyo ako ng link mo to download this app. Pag send nyo po sa akin, automatic po nakalagay na po yung inyong referral link. Meaning to say, lahat ng bibiling ko nakakabit sa'yo. Are we clear? Can you guys type clear para alam ko lang po? Klaro ba tayo doon, mga mentors? Galing, no? Ngayon, ito pa kagandahan ito. Lahat ng bibiling ko, kung ako po ay customer mo, pasok po yun sa Unilevel at maintenance mo. So kung bumili ako ng 6 boxes, pasok po siya sa inyo na Project 001 na rin. At the same time, maintenance na rin. Okay? So don't forget wag mo, kapag customer nyo, wag nyo pag-download din lang ng app. Kailangan po isend mo yung inyong referral link na matatagpuan dun po sa app natin. Are we clear? No? Kasi kailangan nakakabit po sa inyo yung mga customer nyo. And ang good news, eto. Kasi meron po kasing mga tao na ayaw nila ng marami pang kausap. Ang gusto nila pindot-pindot order. Ito po yung the best sa kanila, no? So, hindi na kayo mag-uusap. Click lang siya doon. Ano yung gusto niya, di-deliver sa kanya. Wala akong masabi, guys. Sobrang the best talaga ang IM Worldwide, no? So, yan yung referral code mo. Automatic po yan kapag sinend nyo po. Ayan. So, of course, no, makakapag-shopping sila dyan, makakapag-select sila. So, as you can see here, no, yung nakalagay po na presyo, 3,000 pesos, no, sa ating gummies. So, ibig sabihin, itong nakalagin na to ay non-member. Okay? So, ganun po yan. So, proceed checkout. Yan. Madali lang. Actually, yung dali lang po nitong parang i-maneuver, no? Kailangan lang po talagang i-check nyo lang. So, yan po. Review nyo lang order nyo. 1 to 2 days po bago dumating within Metro Manila. Tapos, sa ibang lugar naman, madalas po 2 to 3 days, no? Pero nakalagay po ngayon dito kasi is 5 working days. Ayan. So, ganun po. So, pwede pong pick up sa office. Kung sakasakaling mga company branches natin, pwede rin po. Ako, ganyang ginagawa ko kasi sa Green Hills ko namang kinukuha. Amazing morning, Magdalena. Ayan, thank you na-appreciate ko yung mga nagko-comment. Tapos, ayan, click ka lang, check out. Ayan, pagtapos ka ng mamili. Di ba? Ang galing, no? So, real-time purchasing po ito. You can use your wallet, you can use credit card, QRPH. Pwede po ipambayad, no? Ayan. So, ayan po, yung ating monitor mo yung referrals mo. Ngayon, ang goal mo kasi dito, magparami ka ng customer. Yan, kaya po ginawa ng IM Worldwide to para dumami ang iyong customer. Kaya gamitin talaga natin tong app na to, no? Ang galing po nitong app na to. Okay? So you can track yung purchases nila, kung ilan ang customer mo. Ayan. So yung commission mo, makikita mo rin dito, no? Nakalagay rin po yan. Ayan. So again, no, at least nagkaroon po tayo ng idea. Palakpakan naman po natin, no, ating company, lahat po ng mga BODs natin at yung mga nagpapatakbo po ng ating opisina, no? Yung mga nasa behind the scene kung bakit po paganda ng paganda ang IM Worldwide. So thank you. Nakapag-try na po ako niyan, sabi ni Magdalena. Okay, hindi pa pwede sa international? Yes, hindi pa po pwede, no? Pero alam nyo, ano yan, no? Kumbaga, hindi natin alam kung ano yung mga pang innovation ng IM. Pero for the meantime, Philippines po muna. Okay? So, sige po, mag-start na po tayo ng ating training. Share screen lang po ako ulit. Ayan. Excited ba kayo sa training natin? No? So, bakit po ba importante itong training natin ngayon?
Ayan. Sa mga bago, guys, i-share nyo to sa mga members nyo, lalo na bagong sali. That is our task. No? Bilang mentor, ang goal natin is to make them attend. No? Kasi ang IM Worldwide po, nag-create ng sistema. Alam nyo, kanina may kausap ako, sabi ko sa kanya, alam mo, pag nag-business ka kasi, hindi madali. May nakaka-relate po ba dito? Hindi madali magnegosyo. Ang dami mong iisipin. Number one dyan, renta. 'Di ba? Pasweldo. Tapos, hindi rin talaga lahat kayang magpatakbo ng negosyo. Kasi nga, ang daming kailangang isipin. 'Di ba? Pero what if meron palang negosyo na hindi mo na kailangan ng renta, hindi mo na kailangan magpasweldo ng mga tao, tapos ang pinaka-importante sa lahat, may tutulong sa'yo. Okay ba yon? Di ba? Ang ganda nun, di ba? So, yan po ang ginagawa natin from time to time. Kaya po meron tayong mentoring session na ganito. Meron tayong training. So, ang company po nag-design ng mga ganitong training, iba-ibang topics to guide you. No? Kaya lang, syempre, you have to attend. Ganun po ka-powerful ang pag-attend ng mga trainings po natin. Meron po ba ditong 1 month pa lang, 2 months pa lang? I just want to know. Can you guys type 1? Type me. Baka meron lang bago. Si Atalia. Si Jennifer. Okay. Guys, can we have a deal? Kasi ang success nyo po ay nakadepende sa mga training na inetenan nyo. So, wag muna kayo mag-focus sa kitaan agad. Kasi kailangan aralin nyo yung negosyong pinasok nyo. So, can we have a deal? Yung first 30 days nyo, lahat ng training sa IM, aatenan natin. Can we have a deal? Okay? Can you guys type deal? Lalo na online naman yung iba, di ba? So, atinan nyo lang ng atinan. Kasi ako po, yan din ang ginawa ko. Kahit na may alam na ako sa mundo ng direct selling, umatin pa rin po ako. No? So, welcome po once again sa IM5. Pinag-uusapan po dito yung basics in business. Kasi paulit-ulit lang po natin itong gagawin. Alam nyo, kanina bago po ako magkaroon ng to sit down no sa training natin, I'm also doing yung daily method of operation ko. So, nagko-calls ako, nagpo-prospect ako online. Yan po ang ginagawa ko. Natutuwa kasi ako sa negosyo natin. Pwede mo gawin na nasa bahay ka lang. Ang galing, di ba? So, nakakatuwa po talaga. Okay? So, to give you idea, why are we doing this? No, bakit ba tayo nag-IM Worldwide? Ako po nung na-share po sa akin ng IM Worldwide Business, ito po talaga yung parang tumamak talaga sa akin, no? So, sabi ni Warren Buffett, sabi niya, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. So, ang bigat po nito, no? Nung narinig ko po ito, sabi ko, I don't want to work for the rest of my life. Sino po sa inyo dito, you want to own your life? Yung ikaw yung may-ari ng buhay mo. Yung dumating yung panahon na kahit na nagbabakasyon ka, kumikita ka pa rin. Meron bang ganun dito, di ba? Kaya lang, hindi ko po sinasabi na pagpasok nyo pa lang sa IM, wala na kayong gagawin, kikita na kayo. Di ba? Hindi ganun. Siyempre, you have to build your business muna. Pero pwedeng dumating ang panahon na nagpapahinga kayo, kumikita pa rin kayo. Actually, it happened sa maraming mentors natin sa IM Worldwide. Kahit na nagbabakasyon sila, kumikita na pa rin sila, it is because nung panahon, 5 years ago, nakapagtanim sila. Diba? So, ako po, yan po ang tumatak sa akin. And also, ako po ay believer ng passive income. Kahit po malaki ang kinikita natin ngayon sa isang trabaho o sa isang career, syempre ang question lagi dyan, hanggang kailan natin kayang gawin? So, sa IM Worldwide, no, maaaring 5 years mo binild, maaaring 10 years mo binild, pero pwedeng dumating ang panahon na nagpa-passive income ka na. Alam nyo, meron akong kakilala sa IM Worldwide. Ang kinikita niya sa IM Worldwide, katumbas ng 50 na rental properties. Di ba kung may isang rental properties ka, parang wow.
Kung 5, wow. Kung 10, wow, big time. Pero siya, ang kinikita niya sa IM, katumbas ng 50 rental properties na walang sakit sa ulo. Ayos ba yon? Gusto nyo ba yung ganon, di ba? So, ganon po kaganda ang IM Worldwide, lalo na pag natutunan natin gawin, no? So, ngayon po ako ay natuto na, no? Pero of course, no, katulad po ng karamihan, ako ay dati ring walang alam sa ganitong negosyo. Wala naman po ditong pinanganak na marunong na agad. Wala pong ganon. Lahat tayo once upon a time naging baguhan, di ba? Pero dahil natuto na ako, alam ko na kung paano gawin, paano mag-build ng team, so nakapag-build tayo sa iba't ibang lugar. So meron po akong team sa Dubai, meron din po sa Zamboanga, Montalban, Manila, Valenzuela, Fairview. So yan po yung mga na-build po natin. Tapos ako po ay patunay din. So I have a question, mga mentors. Sino ang gusto makahit ng free car? Can you guys type me? Type me nga po, sino dito yung gusto rin? Ako, excited ako sa pangalawa ko, pangatlo, grabe. Ay, kasi na-inspire po ako, no? May mga iba akong kasamahan dito, nakalima na, nakapito na na free car. Eh ako, isa pa lang. Pero, alam nyo po, ako ay masaya kahit isa pa lang, no? And I'm sure ikaw po ang susunod, no? Yang, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw ang susunod na makakahit ng free car. So, nakahit din po ako, 1 million lang po yung tinamaan ko. Tapos ako rin po ay diamond na rin, no? Praise God, no? Praise God talaga, thank you, no? Kasi mahirap din pala mag-diamond. Mahirap po, no? Magbaon kayo ng maraming tulog, no? Pero kaya nyo rin po 'yan, no? By the grace of God, no? By the grace of God. So ako po ay diamond na rin. And ang pinaka na-reach ko pa lang na ano po, on a month nung March, ako po ay nakapasok sa top 4. So of course, together yung mga iba nating mga leaders. Yan, so nakakasama rin po natin sila. So, yan pa lang, no? Pero syempre, kumbaga, nagwo-work hard pa tayo para, kumbaga, lumaki pa ng lumaki ang team. Ayan. So, yan po ang mga nangyari sa akin sa IM. Of course, nagkaroon din po tayo na maayos na sasakyan. Ano yan, no? It's a sign, no? Na, kumbaga parang trophy rin po natin yan sa industry natin, di ba? Tapos may mga times po na malakas, may mga times na hindi naman malakas. Pero ang hindi ko makakalimutan, may mga linggo ako na 150,000 isang linggo, meron akong 239,000 isang linggo, pero marami ring times na mababa. Siyempre, hindi naman parating malakas. Pero alam niyo ba't po ako na-amaze dyan? Kasi may mga times na wala naman ako na ibenta, pero kumita pa rin ako. Sino po yung gusto niyo yung ganon? Type 1 nga po. Di ba? Ang galing, no? So, yan po ang IM Worldwide. So, kaya, grabe, na-excite ako talaga 5 years from now, 10 years from now, nasa na ang IM Worldwide. Yan. So, before po tayo magpatuloy sa topic natin, gusto ko rin pong i-share to sa inyo. Kasi ang mga baguhan na sumasali sa IM, nakafocus agad sa kitaan. There's nothing wrong with that. Gusto nating kumita. Pero mas maganda kasi na mag-decide ka na eto na yung kakaririn mo. Eto na yung gagawin mong negosyo. 'Di ba? Hindi lang about kita. No, kasi ang kita, it's actually a fruit, no? Kumbaga yan po ay resulta. Kumbaga sa puno, yan yung prutas. Pero dapat maganda po yung ating roots. Pag maganda po ang ating roots, maganda po ang ating fruits. Are we learning, mga mentors? So ako po nung pumasok po ako sa mundo ng network marketing, ako po ay nag-decide na I will grow sa negosyong ito. Okay? Aaralin ko talaga to. Mag-i-invest ako ng time. Bakit? Kasi pwede ka umasenso, pwede mabago buhay ng pamilya mo eh. Yung ibang karir nga, kinakarir nga natin na hindi nga tayo sigurado minsan, di ba? So kaya ako sabi ko, kung dito mababago ang buhay ng pamilya ko, kakaririn ko to. Okay? So one of that is to grow your mindset. Kailangan meron kang growth mindset na tinatawag. So, ano ba yung growth mindset? Ito yung you do things not only to earn, you do things also to learn. Okay? Can you guys type? Learn before you earn.
Pakitype nga po. Learn before you earn. Thank you, Marilu. Thank you, Raymond and Sabino, no, sa lahat ng nagpo-post dito sa comment section. Eileen, sabi ni Eileen, learn before you earn. So ang growth mindset, ito yung I will keep trying, 'di ba? Mistake help me grow. I can learn and improve. I will try different way. Yan. So lagi ka nag-iisip, 'di ba? So I will put my best effort. Yung negative mindset naman, hindi ata to para sa akin. Ang hirap kasi, lagi ako nagkakamali. Di ko kasi alam paano, 'di ba? Hindi siya nagwo-work sa akin. O, 'di ba? So, ito yung mga negative mindset, no? Kaya ito yung tatanggalin natin kasi pagka ganito tayo mag-isip, hindi po yan nakakayaman. Kaya kailangan tanggalin po natin yan, no? And always remember that success is hidden in your daily routine. Kung ano po ang inyong ginagawa araw-araw, dyan po magdidetermine kung nasaan kayo balang araw. So, sino po ang gusto maging successful balang araw? Ang sagot ko po sa inyo, dapat maging successful kayo today. Dapat maging successful kayo araw-araw. Meaning, yung dapat nyong gawin everyday, nagagawa nyo talaga. Huwag tayong mabilis mainip. Kasi yan po ang kalaban. Ako po ay convinced na karamihan ng taong nagfe-fail, mabilis mainip. Are we learning, mga mentors? Kasi ang totoong business na gusto mo maging successful, it will take years. Hindi po ito quick rich scheme. This will take 5 to 10 years bago mo to ma-build ng todo ng sobrang laki talaga. So you must be willing to go through, no, sa ganyang sa dadaanan mo. So you have to commit, mga mentors, di ba? Pakisabi nga po diyan sa sarili mo, no, I will commit, di ba? 5 to 10 years. Ngayon, bago natin puntahan yung pinaka-topic talaga natin, reminder po, no, mga mentors, na ilaban mo ang pagsasuffer mo. Okay? Pakitype nga po ng I am next. Sino po dito yung gustong mag-suffer? Kailangan mag-suffer tayo, no? Sino po? I am next. Sabi ni Lawrence, sabi ni Fiona, si May, si Reyes, si Kaiser. I am next. Kailangan mag-suffer po tayo. Kasi alam nyo ba pag nag-suffer ka, marami ang mai-inspire sa iyong team. So kaya maganda po mag-suffer tayo, no? So paano ba mag-suffer? Of course, may executive direct ka, dalawa sa left, dalawa sa right. Isang mover sa left, isang mover sa right. Tapos, executive package ka po dapat, no? Okay? O kaya nag-rank up yung account nyo. Tapos, ang pinakakailangan talaga is 7,000 na RQV left and right. Calendar month. So, kung hanggang kailan yung calendar, hanggang doon. Okay? So, 1 hanggang 30, minsan 1 hanggang 28 or 29, di ba? Minsan 1 hanggang 31. So, calendar month po yan. So, bigyan kita ng idea po, no? Halimbawa, ikaw po ay nakakapag-pay-in. Nakakabenta ka ng 3 package sa left, 3 sa right, 1 gold, 2 silver. So, kung every week nyo pong nagagawa yan, this is what will happen, no? Kayo po ay magkakaroon ng 7,200 RQV left and right. And then, boom! Suffer na po kayo. Ayos ba yun? So, kailangan mo lang, kailangan kasi intentional. Kailangan po gusto nyo talagang mag-suffer. Kasi pag hindi po ito pinlano, hindi po ito mangyayari. Di ba? So, kailangan nyo lang, group sales po yan ha, hindi po ikaw lahat ang gagawa. It's a group effort. So, 3 sa left, 3 sa right every week. Okay? Klaro po ba, mga mentors? Can you guys type clear? Klaro? Pakitype ka po. So, kung gusto mo naman, mas mabilis. 2 jade sa left, 2 jade sa right in 1 month. Matik, no? Meron ka agad 8,000 na RQV.
Oh, yeah, mas madali po 'yan. So, importante po na mag-sapphire tayo. Kasi eto pa, tanong. Eto mga tanong, mga mentors, Sino po ang gustong mag-diamond? Sige nga. Sino ang gustong mag-diamond? Kasi ang laki ng kinikita 'pag diamond na, 'di ba? Oh, ngayon, kung gusto niyo pong mag-diamond, kailangan niyo ng 4 na sapphire sa left, 4 na sapphire sa right. Tapos 100,000 na RQV. Kaya lang, hindi po kayo magda-diamond pagka hindi po kayo nag-sapphire. So, ang pinaka first goal talaga dito is kailangan ma-hit nyo po yung sapphire rank. Okay? Kasi doon po yan magsisimula. No? Ngayon month, no? O kaya next month. No? Paghandaan mo na yan, wag mo nang patagalin. Kailangan tamaan mo na talaga yung sapphire, no? So, let's talk about IM5. Number one na gagawin po natin sa negosyo natin. Kasi yung iba tanong nila, hindi ko alam kasi gagawin eh. O, eto yung gagawin. Okay, number one is of course prospecting. Ayan. So, kailangan maayos po yung ating Facebook, maayos po yung ating pananamit, no? Your image kasi is speak before you do. So, syempre, wag yung mga alak na katabi natin diyan sa mga post natin, medyo ano tayo, no? Kasi ang tao tinitignan yung profile po natin. Ayan. So, your image kasi speak before you do. So, when it comes to prospecting, there is no prospect problem, only idea problem. Nangyari na po ba sa inyo yung parang nasabi mo na wala ka ng prospect? O kaya naman hindi ko na alam saan ako kukuha ng prospect. O naalokan ko na lahat ng kakilala ko. 'Di ba? So, lagi niyo pong tatandaan nito wala pong prospect problem. Only idea problem. 'Di ba? Kasi kung sino man yung unang nakaisip ng TikTok na magla-live selling siya sa TikTok, nagkaroon siya ng maraming prospect. Sino man na unang nakaisip ng ads, nagkaroon siya ng maraming prospect. Sino man yung nag-offline marketing kung ano man yung activity nila, nagkakaroon ng maraming prospect. So, kailangan mo lang mag-isip ng idea paano ka magkakaroon ng mga bagong kakilala. Are we learning, mga mentors? Klaro ba? Klaro, mga mentors? Can you guys type yes? Para alam ko nandiyan kayo. Ayan, pasensya na kayo. Lagi ko kayong tinatanong kasi minsan yung internet natin hindi natin alam kung okay pa, di ba? So, thank you guys. I appreciate po talaga, no? So, ngayon, Mentor TJ, kung ako po ay mamomrospect, paano ba yan? Okay, of course, ang uunahin nyo po ang inyong mga kakilala. Okay, kasi po, merong tiwala sa inyo yung kakilala nyo kasi nga magkakilala kayo. Baga, hindi kayo alien sa kanila. Yan po ang uunahin nyo. At least 50 na pwedeng maging customer, 50 na pwedeng ma-interest sa pagkakakitaan o naghahanap ng other source of income or extra income. So, dalawa yan, ililista mo. 50, ito pwede ma-interest sa product. 50, ito pwede ma-interest to sa part-time. Pwedeng ma-interest to sa business. O yan, lilista mo yan. Diba? So, ganun po yun. Tapos, kapag ikaw, yan ang uunahin mo. Pag ikaw ay tapos na, dyan po sa inyong mga kakilala, dapat po, lagi rin tayong nagdadagdag ng kakilala natin o ng prospect. Alam niyo po ba, mga mentors, na lahat ng kakilala mo ngayon, dating hindi mo kilala? Is that clear, mga mentor? Lahat ng kakilala mo ngayon, dati pong hindi nyo yan kilala. So, nakilala nyo lang po sila along the way. Okay? So, ngayon, pagdating po sa prospect, interest mo. Ayan, so medyo nawawala po yung internet ko. Nandito pa ba ako? Can you guys type 1? Para alam ko po kung nandito pa ako. Ayun, thank you kasi parang humina yung internet ko. Okay. Isa po sa sikreto kung nasaan ang inyong interes. Salihan nyo po yung mga groups na yan. Like for example, in my case, no?
Ako po ay mahilig sa dogs. Ako po ay mahilig din sa pickleball. Nahawa po ako nila Pres. So, saan ako sasaling mga group? Sa mga group na mahilig sa dogs, sa mga group na mahilig sa pickleball. Kung ano pa yung pinagkakaabala nyo, nasa ng interest nyo. Kasi alam nyo, kahit ano po ang interest nyo, lagi po yung merong mga group of people na kaparehas mo. Are we learning? Isang way din yon to prospect. Okay? Klaro po ba? No? Ganun po. Can you guys type? Kayo, curious lang ako. Ano po yung ano nyo? Nasa ng merong kang passion, merong kang interest. Paki-type nga po dyan. Tingnan nga natin. Yan. K-pop. Wow! The best. Napakarami niya. Okay, what else? Sino pa po? Saan pa yung interest nyo? Health and body mechanism, sabi ni Christina. Wow, malalim yan. Photography. Zumba. Tama. Ako sa Zumba lang, ang dami na po. Hindi na kayo, lahat lang yan, puntahan mo, hindi na po kayo matatapos. Modeling, sabi ni John Lex. O, sa plants, o yung mga plantita. Baking, napakarami rin po niyan, di ba? So, your goal is to have more friends. Okay? Hindi naman, alam nyo, hindi naman tayo mamimilit dito sa IM na magustuhan nila yung ino-offer natin eh. Pero ang goal mo kasi bilang negosyante, dumami po ang inyong kakilala. Okay? So kung ano man ang interest nyo, expose yourself sa mga bagay din po na yan, no? So grow your list and wag na wag po kayong magja-judge. Kasi yung akala nyo pong mai-interest, madalas sila po yung hindi. Yung akala nyo pong hindi mai-interest, madalas po sila po yung nai-interest. So wag po kayong magja-judge kasi hindi po kayo judge. Wag po kayong magja-judge, ha? Ayan. So again, unahin natin yung ating mga kakilala. And then you build relationship. Ako, bigyan ko kayo ng assignment, mga mentors, ha? Bigyan ko kayo assignment. Magbigay po kayo ng time to re-engage sa inyong mga kakilala. I'm not saying bentahan nyo, I'm not saying papiinin nyo agad. Invest time. Siguro kahit na 30 message lang, 20 message a day, re-engage. Meaning, kinakausap mo sila kahit sa chat lang. Okay? So mag-scroll down ka lang, makikita mo dyan 3 months ago sino yung mga friends mo na kausap mo. Last year, sino yung mga kausap mo. Alam mo, magugulat ka nga, yung mga dati mong prospect na interested pala, hindi mo nababalikan. So bigyan kita ng assignment. 10 to 30 people re-engage. I'm not saying bentahan agad. I'm not saying papainin agad. Kailangan lang meron kayong reconnect. Okay? Re-engage mo sila. Kausapin mo ulit sila. Halimbawa, nag-post siya about sa vacation niya. Mag-message ka sa kanya about sa vacation niya. Halimbawa, may bago siyang dog. Mag-message ka sa kanya about sa bago niyang dog. Re-engage lang muna. Bakit importante? Ano po ang senyales na ang isang tao o ang dalawang tao, they have a relationship or friendship? Can you guys type sa tingin nyo? Paano mo masasabi magkaibigan ang dalawang tao? The answer is, nag-uusap sila. Kasi ang pag-uusap, it builds connection. It builds friendship. So kapag hindi na kayo nakikipag-usap sa inyong mga kilala, nawawala ang friendship. Okay? Now, kapag friendship, nakakilala kayo, nakapag-build kayo ng friendship, merong nabubuong trust. At kapag meron trust, ang dali na po ng business. Diba? So kaya ang challenge ko sa inyo is to build, to reconnect o re-engage yung mga kakilala nyo. Kahit hindi nyo bentahan. Muna, no? Re-engage lang. 10 to 30 people a day. Okay? Kasi baka mamaya po hindi nyo na nakakausap yung mga dati nyong kakilala. O, ako nga, ginagawa ko, tinatawagan ko po. Tinatawagan ko po talaga yung mga kakilala ko. Mini-message ko lang sila na, Brother Mark, kung hindi ka busy, kay na call 1 minute, catch up lang tayo. Ganon.
And then from there, nagugulat na lang ako. Minsan napupunta kami sa usapang business. Minsan interested sila sa product. Minsan interested sila sa business. Okay? So, ganun po. Okay. So, I hope may napupulot po kayo. Alam nyo, can you imagine this? So, by just having 3 new friends a day, that is 1,080 in a year. If you have 10% joining rate, that is 108 new members a year. Oh, grabe, no? Nagdadagdag ka lang ng 3 kaibigan araw-araw. Kung ano lang po yung kaya nyo. Ang importante kasi dito, maging consistent ka. Kasi pag hindi po kayo consistent, dyan po nagiging mahirap. No? Kumbaga, ginagawa mo ang business ngayong month, next month, hindi. Kailangan tuloy-tuloy po tayo, mga mentors. No? So, may napupulot ba tayo, mga mentors? O bakit daw? Sabi ng iba, Sir TJ, bakit po importante na nagdadagdag kami ng kakilala? Kasi alam nyo, pinag-aralan na po eh. Pinag-aralan na po ang mga taong nagtatagumpay financially. Yung mga tao na ang ganda ng kanilang financial status, they found out nung inaral po sila, marami silang kakilala. Yung network nila malawak. Kaya nga po may kasabihan, no, your network is your net worth. Nakadepende po sa dami ng kakilala nyo yung laman ng bank account nyo. So question, sino po ang gusto dumami ang laman ng bank account? Dapat po dumami rin ang kakilala. Okay? Kaya po kailangan nagdadagdag tayo. Araw-araw po yan. Okay? So let's talk about prospecting. Don't choose. Ako, lagi ako nagko-calls araw-araw, lagi ako nagme-message araw-araw. And then wala po akong expectation sa outcome. Isa po ito sa ginagawa ko, no? Ibig sabihin, may bibili, may hindi, basta nandun lang ako sa routine ko. Lagi lang po ako nag-aalok. Lagi lang po ako nag-aalok. Kasi maaaring hindi man ngayon yan bumili, hindi man ngayon yan sumali, pero balang araw, matatandaan kanya. So, it's a numbers game. Lakasan po ito ng loob. Ako po, marami po akong napajoin sa business natin na quality na mga prospect. It is because malakas ang loob kong mag-alok. Ang senyales nga, mga mentors, ha? Ang senyales na tama ang prospect mo. Okay? Isa sa senyales, yung pag kinakabahan kang alokin. Meron ba kayong ganong prospect? Can you guys type me? Paki-type nga po me. Meron ba kayong mga prospect na mas mayaman kaysa sayo, mas magaling kaysa sayo, 'di ba? O kaya boss mo, mayor nyo, manager nyo, 'di ba? Alam nyo, yan ang isa rin sa magagandang prospect. Although, syempre wag tayo mamili. Lahat alukin mo. Pero mga mentors, wag mo rin laktawan yung mga taong mas successful kesa sayo. Okay, pakitype nga po sa chat box natin, lakasan ng loob. Kailangan po, mentor, malakas ang loob nyo mag-alok. Kailangan, hindi pwedeng hindi. Kasi, sayang. Ako lagi ko sinasabi, I can accept rejections. Okay lang ako ma-reject. Pero ang sakit, di ba? Ang sakit na minsan, hindi mo lang naalok, naalok ng iba. Di ba? Nangyari na ba sa inyo yun? May kakilala kayong nag-IM dahil naunahan kang alokin? Di ba? So, okay naman yun. At least IM sila, di ba? Kaya lang, syempre, that's the price you have to pay pagka pabagal-bagal ka. Ayan. Kaya kailangan maano tayo mabilis. And another thing na gusto ko pong i-share, kailangan talagang may mangyari sa'yo sa IM. Huwag kang papayag talaga na walang mangyari sa'yo. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pinaka the best marketing, okay? Ang pinaka the best to attract right people sa team mo, right people sa business mo. Alam niyo kung ano? Result. Can you guys type result? Malaki pong bagay na may mangyari sa'yo. Diba? So, wag kang papayag po na wala pong mangyayari sa inyo. Pag may pinapasok kayong business, wag kayong papayag walang nangyayari. Kailangan may mangyari, hindi pwede talagang wala. Diba? So,
pilitin mo magkaroon ng resulta kasi most of the time, ang mga kakilala mo, tinitignan din kung may nangyayari sa'yo. Okay? So, the person who says no today might become your biggest leader tomorrow. So, respect the timing. Hindi po lahat on the spot sasali. Kaya kailangan long-term po tayo mag-isip. Yan. So, now, the stronger your belief, the fewer the words you need. Wow, ganda nito, di ba? The stronger you believe or the stronger your belief, mga mentors. Kaya nga po tayo may training eh. Maganda po atinan nyo lahat. Kasi kapag ikaw convince, lahat ng didikit sa'yo, makukonvince din. Kapag ikaw may duda, yung duda mo, maipapasa mo sa kausap mo. Kaya ang tinatrabaho po dito, mentor, your belief. 'Di ba? Gaano ka ba naniniwala sa produkto natin? Kaya nga maganda, i-try mo lahat eh. O, gaano ka ba naniniwala sa negosyo natin? Kaya maganda lahat ng mga training atinan mo. 'Di ba? Kasi kapag ang belief nyo po nabuo, no? Kumbaga wala ka ng duda, nako, lahat ng didikit talaga sa iyo makukonvince. Kaya tinan mo pag pinakinggan mo mga mentors, pag pinakinggan mo sila magsalita, they have this what we call conviction. Tama? Pag nagsalita sila, napaka-persuasive. Tama ba, Musi? It is because they believe in what they do. 'Di ba? Naniniwala sila sa negosyo nila. Kaya yung conviction ang taas. Ikaw bago ka pa lang, lagi kang magtatanong sa mentors. Lagi kang aatin ng training. Kailangan nyo po yan, mentors. Hindi pwedeng hindi. Kailangan nyong atinan ng mga training. Ako po, kahit na may alam na ako, nung bago ako sa IM, I still attend. Okay? So, ayan po. Number 2. So, I hope may natutunan tayo sa prospecting. Once again, i-recap ko po. Dapat, unahin ang kakilala. 15 kakilala na pwede sa product, 15 na kakilala na pwede sa business. Again, wag niyo lalaktawan yung wala kayong customer ha. Dapat po, bawat isa sa atin magkaroon ng 50 up to 100 na customer. Deal ba tayo dyan, mga mentors? Kasi baka mamaya, lahat ng ginagawa mo, panay build lang ng team. Wala po masama doon. Pero kailangan po, may customer din. Malaki impact yan. Sa long term po ng organization mo, malaki ang impact kapag lahat po merong customer. So kaya importante po, dumami ang customer. Okay? I-goal mo, magkakaroon ako ng 100 na customer. Ako minsan may mga inaalok ako, hindi business. Gusto ko lang sila maging customer. Okay? Kasi ang laki ng kikitain mo, 50%. Tapos, ang tindi pa ng uni-level mo. Okay? Are we learning, mga mentors? Pakitype nga po, maghahanap ako ng customers. Ayan, klaro ba tayo dyan, mga mentors? Maghahanap ako ng customers. Okay. Number 2 is inviting. So again, no, sa prospecting, you need to add, no, kailangan meron kang routine. Everyday magpo-prospect ako, everyday makikipagkaibigan ako. Dapat meron kang ganon. Araw-araw po. Number 2 is inviting. So sa pag-i-invite, of course, maganda po yung nag-aalok kayo ng product natin, nagtitimpla-timpla kayo, malaking bagay po yan. Okay, malaking bagay po ang pamimigay ng... Yan. Kasi pag nagtimpla-timpla kayo, may makakakita eh. 'Di ba? May magi-inquire. Dadami ang customer. At isa po sa pinakamaganda na tool to market our product or to ang ating business, alam niyo kung ano? True testimony. Maganda kung ma-record niyo po yung sarili niyo and then share your personal experience sa product. Share your personal experience sa business. Guys, listen to this. Pakitype po. Testimony cell. Pakitype po. Testimony cell. People buy testimonies. Kaya importante, gamitin mo yung produkto talaga. 'Di ba? Isa pa po sa pinaka-effective sa paghahanap ng customer or pagpapa-join, pagbebenta. Alam nyo kung ano? Mamigay ng sample. Ako, dami na po namin nabentahan. Ang dami na rin po namin na pa-join sa pamimigay ng sample.
So pag kumita kayo, wag nyo pong gagamitin lahat. Dapat po yung ibang porsyento ng kinita nyo, kailangan po nating kahit 10 to 20%, ibili mo ng product tapos ipamigay mo as a sample. 'Di ba sabi nga po, the more you give, the more you receive. Sometimes the reason why we don't receive, Tess, tama ba Tess? Tsaka Bobby. Sometimes the reason why we don't receive, it is because we don't give. Di tayo namimigay. Kasi nanghihinayang tayo, di ba? Guys, negosyo to. Negosyo ang pinasok mo. Kailangan negosyante ka mag-isip. Huwag mo iisipin yung ilalabas mo lang. Kasi paano kung yan pala ang next leader mo? Di ba? So kaya kailangan po. Guys, can we have a deal? Nawawala daw, nawala. Nawala, andito na ba ako? Si Mentor Jen, nandyan. Thank you. Okay, nandito na ba ako? Nakabalik na ba ako? Can you guys type 1 kung nawala ba ako? Okay, thank you, thank you. Guys, can we have a deal? Mamimigay tayo ng sample. Kahit isa lang araw-araw o every week, 2 beses, 3 beses. Deal ba tayo dyan, mga mentors? Guys, maniwala kayo, sobrang effective ang pamimigay ng sample. Madalas yung ibang namimit ko, kaya walang benta, hindi namimigay ng sample. Napaka-powerful po niyan. Lalo na, mga bibigyan mo ng sample, yung mga kilala mong may capacity to buy. Nako, imposibleng hindi yan maging customer mo. Ang ganda ng product natin, di ba? Okay. So, also maintain na rin tayo, no? Lahat tayo dapat naka-project 001, 6 boxes. Okay? Okay, now, when it comes to inviting, meron pong direct and indirect. Ang pinaka-importante kasi dito, nag-aalok ka. Okay? Wag mo masyadong patagalin yung pagbi-build ng rapport, pagbi-build ng relationship. Dapat malaman ng kausap mo na inaalok mo rin siya. So, merong direct. So, ako, kapag nag-aalok ako direct, minsan ginagamit ko yung, uy, Mark, sasabihin ko sa kanya, uy, Mark, if ever na, di ba, may mga daily necessities kayo na binibili sa bahay, baka pwede yung iba sa akin mo nalang bilhin. Di ba? So, yun yung direct. Inaalok ko siya, binibentahan ko siya direct. Pwedeng ko rin sabihin sa kanya, o nga pala Mark, if ever pala na balang araw, maisipan mo mag-online business, mag-tandem tayo, mag-partner tayo. Okay? Pwede rin diretso IM. Lalo na kung nag-network na yung kausap ko, sasabihin ko sa kanya, Brother Mark, balang araw, pag naisipan mo mag-IM worldwide, tandem tayo, join force tayo. So, yan yung mga diretsong pag-aalok. Ang tawag dyan, direct approach. Are we learning, mga mentors? Ayan. Pangalawa naman, is yung tinatawag na indirect. Ayan. So, sabi ni Sadi, deal daw. Sabi ni Malu, madami nga po. Ayan. So, marami nagko-comment. No? Si Teresa, thank you rin. So, yung indirect naman, siya yung inaalok mo, pero kunwari hindi siya. Or baka may kakilala siya. So, yung indirect, dun nagsisimula. Kasi, minsan po, yung mga kausap natin, maaaring sila yung hindi interesado, baka yung kakilala nga naman talaga nila. Di ba? So, the way I approach this indirect, nagsisimula sa salitang, baka may kakilala ka. Yan. So, pag may kausap ako, syempre, nakikipag-build muna ako ng relationship, friendship, nakikipagkilala muna ako, nakikipag-usap muna ako, and then, boom! Sasabihin ko sa kanya, o nga pala, Mark, baka may kakilala ka. Yan. Baka may kakilala ka na may mga health concern. Example, yung mga high blood, diabetic, o kaya constipated, o kaya sakitin. Baka may kakilala ka, i-refer mo naman sa akin. Kasi meron kaming product, ang laking tulong sa kanila. Maaaring yun yung product approach ko. Pwede namang, baka may kakilala ka, sasabihin ko sa kanya, Mark, baka may kakilala ka na nagtatrabaho pero kulang yung sweldo. Tapos naghahanap ng iba pang pagkakakitaan, tapos part-time. Yan. So, yan din, no? Pwedeng ganun din. Ang tawag dyan, indirect. So, minsan naman, ginagamit ko rin yung script na patulong script.
Yan, sinasabi ko sa kakilala ko, "Uy, Mark, pa-support naman. Kasi meron akong goal ngayon na kailangan ko makabenta ng 10 boxes ng product ko. Baka pwede naman, support ka, bili ka, dalawa lang. Baka pwede, bili ka isa." Di ba? So, open ka pa ba sa second income? Yan, minsan ginagamit ko rin yung script na yan. Okay. May nakapag-share. Ito, direct to, no? Yung number 5, direct approach. May nakapag-share na ba sa'yo ng IM Worldwide Business? Di ba? So, minsan, ginagamit ko rin yan, pero medyo bihira. Tapos sasabihin niya, wala pa. Tapos sasabihin ko sa kanya, okay lang ba i-share ko sa'yo? So, alam nyo, ano man ang script ang gagamitin nyo, ang importante dito, nag-aalok ka. Ang importante dito, may lakas ng loob kang sabihin yung script mo. Okay? May natutunan po ba? Ano yung mas nagustuhan nyo dito? Can you guys type? Anong mas gusto nyo? Direct? Indirect? Di ba? Para malaman natin, ano mas gusto nyo dyan? Can you guys type? Okay. Direct. Pwede. Lahat daw, sabi ng iba, no? So, organize your tools, mga mentors, no? Kailangan, naka-ready na po yung mga pictures, yung mga video, pwede kayong gumamit ng script. Tapos, be consistent in follow-up. Di ba may kasabihan nga po, the fortune is in the follow-up. Ang malaking kitaan sa business, nasa follow-up. Kaya kailangan kayo po ay consistent sa follow-up. Ako may pina-follow up ako every 3 to 6 months. Meron din akong pina-follow up once a year. Ganun po, no? So, depende. Depende po sa taong kausap. Pero ang importante dyan, bumabalik ka sa kanila. Minsan, pag bumabalik nga ako, hindi naman usapang business agad eh. Pero minsan, usapang business din. Halimbawa, may bago tayong product. Halimbawa, may bagong maganda nangyari sa company. Halimbawa, may another good news. So, binabalikan ko yun. Sinishare ko yun sa mga prospect ko. Okay? And also, sa pagpo-prospect, lalo na pag nag invite ka na, at may time to share. Okay? May pagkakataon kang parang magkwento sa kanya, you share your why. Halimbawa, parehas po kayong OFW sa Dubai. I-share mo yung reason mo bakit ka nag-IIM. Tama? So, i-share mo. So, maaaring ang reason mo, alam mo sis, kaya ako nag-online business, kaya ako nag-IIM. Kasi, syempre yung mga anak ko, palaki ng palaki, di ba? Hindi sapat yung kinikita natin dito sa Dubai. Ayoko naman na lumaki sila na hindi secured yung future nila. So, magkakaiba tayo ng reason, guys. You share your why. Okay? Ako, naintindihan ko kasi na ako kasi believer talaga ako ng passive income. Gusto ko yung pag tumanda na ako, may perang pumapasok sa akin, may gawin man ako o wala. Sino sa inyo yung gusto yung ganun? Type 1 nga, sino gusto niya ganung buhay, di ba? Kaya lang, dahil bata pa naman ako ngayon, lagi ko itong gagawin. Kumbaga sa trabaho, ito na yung pinili kong trabaho. 'Di ba? Ang gusto ko nga lang dito, yung tinatrabaho ko, kahit dumating ang panahon na 10 years ko lang siyang tinrabaho, tapos lumipas ang panahon, kumikita pa rin ako. Dahil nung 10 years, nagtanim ako. So, hindi siya no work, no pay. Yun ang kaibahan. That's why gustong-gusto ko yung passive income ng IM. Kasi ang goal ko lang, mag-build ng maraming customer na gumagamit ng sabon, ng kape, ng toothpaste, ng vitamins, ng juice. Guys, ang laki ng market natin. Kasi kahit sa bahay ka magpunta, siguradong may kape. Siguradong may vitamins. Siguradong may sabon. Siguradong may kape. 'Di ba? So, ang laki ng market natin. And ang goal lang natin is dumami yung customer mo. Ang goal lang natin, ma-educate sila na yung gastos pala nila, pwede nilang pagkakitaan. Are we learning, mga mentors, di ba? So, the more na marami ang gumagamit ng produkto ng IM, meron kang rebates doon. And guys, good news ha, hindi naman hihintuan tao. Kapag yan naging user na ng mga products natin, hindi na yan humihinto. 'Di ba? Definitely patuloy na yung magbabarley, patuloy na yung gagamit ng mga products natin. So share your why and show and tell. Ito isa rin sa effective na way ng pag-i-invite. Madalas pagka nag-i-invite ako, may pinapakita akong picture. At yung picture,
madalas it's a before and after. Or income. Nagpapakita rin po ako niyan, no? Siyempre, pag naging kakilala ko na, minsan sasabihin ko sa kanya, Uy, Mark, alam mo maganda, mag-online business ka din. Kasi pwede mong isabay sa trabaho mo. Okay? Tapos, ito yung sa akin, no? Tingnan mo yung kinita ko. Or kung wala ka pa nun, pakita mo yung kinita ng mentor mo. Ito yung mentor ko na nagtuturo sa akin, no? Ito yung kinita niya this month. Ito yung kinita niya total. Show and tell ang tawag dyan. Kasi iba pa rin. Kahit hindi malaki. Kung maliit pa lang kinita mo, 50,000 pa lang ang gross income mo, ipakita mo. Kahit 100,000 pa lang yan. Kasi sa hirap po ng buhay ngayon, marami po talaga naghahanap ng pagkakakitaan. Are we learning, mga mentors? Show and tell. Ayan. So, yan. Ang bilis lang ng training natin, no? Next is presentation. Ayan. So, paano ba itong presentations na to, mga mentors? Kailangan tayo po ay matuto. Ang tawag po sa training natin, basics in business. Di ba? Ako, naalala ko, nung bago pa lang po ako, wala po ako masyadong kakilala. Okay? Kasi ako po ay gamer. Wala akong kakilalang negosyante. Hindi marami kakilala ko. Okay? Pero, ang ginawa ko po, nag-expand ako. Nagparami ako ng mga kakilala. Actually, ang challenge ko pa nga nung bago ako, takot ako mag-alok. 'Di ba? So, ang ginawa ko, nilakasan ko po ang loob ko. 'Di ba? Kasi, ang sabi sa akin ni Press AM, nung mentor ko, ang sabi niya, ano ba gusto mo? Mahiya o yumaman? Sabi niya, kung gusto mo yumaman, dapat hindi ka nahihiya. 'Di ba? Kailangan malakas ang loob mo. So, ganun din po sa inyo, ha? Hindi po nakakabago ng buhay ang pagiging mahiyain. Kailangan po malakas ang loob natin. Okay? So, let's talk about presentations. Now, pagdating po sa presentations, ang reason kung bakit nyo kailangan matutunan din ito, kahit na may mentor ka naman, kahit na may mga video naman tayong ginawa for presentation, ang dahilan, kasi hindi laging nandyan ang mentor mo. So, kaya kailangan marunong ka rin. Hindi naman pwedeng wala kang alam sa presentation. So, kahit papano, unti-unti nyo po itong aralin. So, sa pagpe-present, ito po yung kailangan natin mag-practice. Ayan. Ako dati nung bago ako, natatandaan ko po, araw-araw ako nagpa-practice. Araw-araw. Nagte-training po ako paano mag-present. Grabe, no? Araw-araw, kausap namin. Ang sinuggest po sa amin, kausapin ang electric fan. So, kausap namin electric fan, nagpe-present po kami. 'Di ba? Practice makes permanent eh. Gagaling ka sa isang bagay na parati mong ginagawa. Correct ba, mga mentors? So, dapat ganun ka rin. Ako, bigyan ko po kayo ng assignment. 'Di ba meron kang kasamahan sa IM? Mag-present ka sa kanya. Tapos, pagkatapos mo mag-present sa kanya, siya naman na mag-present sa'yo. Ganyan po ang gagawin nyo. Palitan po kayo, no? Yan po. Okay? Tapos ako, ang style ko po, pag nagpe-present ako, most of the time, ang way ng pagpe-present ko, I'm not in the position na I need to convince yung prospect. Lagi po, pag nagpe-present lang ako, my job is to educate. Pakitype nga po, educate. Yan, importante itong word na to. Can you guys type educate? My job is not to convince. Thank you, Teresa, Lesuga, si Blast, si Geraldine, si Rene, si Cecil, si Vilma, si Raymond. My job is to educate, not to convince. So, kasi minsan sa presentation, nai-stress tayo, feeling natin, kailangan nating ma-convince, no, agad yung prospect. So ako, nasa sa inyo po kung gusto nyo gayahin, pero ako po, nandun ako sa education. Kapag may kausap akong empleyado, ine-educate ko siya, bakit kailangan may negosyo? Bakit kailangan may passive income? Bakit kailangan may ipon? Bakit kailangan magdagdag ng income? Kausap ko negosyante, bakit mas maganda ang negosyo ng IM? Okay? Saan ko pa sila ine-educate? Sa health.
Okay? Paano ko sila educate sa health? Bakit importante mag-invest sa kalusugan ngayon habang wala ka pang sakit? Bakit importante mag-invest ka sa health ng family mo? Bakit mas maganda ang prevention kesa sa cure? Okay? Kesa sa magpapagamot ka, 'di ba? Na kumbaga ngayon pa lang wala ka pang sakit, inaalagaan mo na 'yung sarili mo. Okay? So ganun po. Doon po nang gagaling yung aking tawag dito, yung aking presentation. I'm just here to educate you about sa ginagawa ko. Okay? Now, nasa sayo na yon kung may interest ka o hindi. Basta yung presentations ko, nandun po ang education. And ang hindi ko po kinakalimutan sa presentation, alam nyo kung ano? Yung testimony talaga. So, last time, meron po akong kausap na nasa real estate. Alam nyo, ang ginawa ko lang po, napapiin ko po yun kinuwentuhan ko lang ng testimony. Actually, wala pa nga po sa income testimony. Nandun pa lang po ako sa product testimony na interest na siya. Kaya po importante, alam nyo po ang mga testimony ng members. Pero ang pinaka-the best talaga, mentor, yung ikaw mismo yung may testimony. Kaya talagang inumin nyo, tamang pag-inom ng product natin, alamin nyo sa mentors nyo, kung kaya nga po, mag 30 days detox kayo, ipainom nyo sa asawa nyo, ipainom nyo sa anak nyo, di ba? Talagang gamitin mo talaga yung produkto natin para makita mo ano yung effect talaga sa'yo. Gamitin mo yung toothpaste natin. Sino nakapag-try ng toothpaste? Be honest guys, can you guys type 1? Guys, pinakamagandang toothpaste na nagamit ko sa buong buhay ko, yung ating Amazing Smile. Napaka-iba. Basta, maganda po matry nyo. 'Di ba? Kasi hindi ka magiging convince pag di mo na-try 'Di ba? So kaya maganda po yung mga products natin. Subukan mo lahat para malaman mo saan ano yung effect sa'yo. Malaman mo paano mo i-share. Kasi may personal testimony ka Oh, mabilis daw maghilom yung mga singaw. The best din sa mga may bad breath. Tapos, alam mo yung pagka nagsipilyo ka, iba yung parang ramdam na ramdam mo yung linis, no? Iba, basta iba siya. No? Maganda matry nyo po talaga, no? So, that's my point, mga mentors. So, when it comes to presentations, it's a series of testimonies. Ang pinaka-the best, guys, pakitype ito the best presentation is testimonies. The best presentation is testimonies. Kaya kailangan po marami kayong baon na testimonies. Okay? So I hope guys you're learning when it comes to presentations. Sell the problem, master your product, master the opportunity. So ako po pag may kausap ako, ang lagi ko pong sinishare sa kanila yung problem na sinosolve natin. Kasi mahirap po talaga ang buhay ngayon, hindi lang sa Philippines, sa buong mundo. Hindi, alam nyo ba sa Amerika, ang isang tao, ang trabaho, 2, 3. Ang laki na sweldo doon Dito sa Pilipinas, ang liit na ng sweldo, tapos isa lang ang pinagkakakitaan mo, parang may mali. 'Di ba? So, again, I sell the problem. Gaano kahirap? Gaano kahirap kapag yung kinikita natin sapat-sapat lang? 'Di ba? Ako po 'yan ang naintindihan ko. Naintindihan ko po na kung mahirap pong kumita ng pera, mas mahirap po pag wala kang pera. 'Di ba? So, yan po yung mga naintindihan ko. So, again, sinishare ko po sa kanila yung problem na sinosolve natin. So, isa po yun. Maraming kaakibat po, no, kapag tayo po ay namumblema sa pera. Hindi ko po sinasabing guaranteed na kapag nagnegosyo sila sa IM, bukas, next year, aasenso na sila. 'Di ba? Kasi wala namang guaranteed talaga. Wala namang business na 100% kikita ka na malaki. Pero ang ibig ko sabihin, dito may chance sila. 'Di ba? May chance ang umasenso. 'Di ba? Kasi ang hirap po Ang hirap na hindi natin nababago. Isipin mo yung ginagawa mo ngayon, 10 years from now, yun pa din. Yung resulta mo, yun pa din 'Di ba? Wala naman masyadong nababago diyan Unless meron kang bagong baguhin.
Kaya po ine-educate namin kayo sa negosyo natin. Kailangan kasi maintindihan nyo, ang negosyo, iba sa employment. Sa employment, sigurado ka sa kinsenas katapusan, pero yun nga lang, ang hirap ng increase, di ba? Hindi ka masyado kikita na malaki. Sa negosyo naman, sobrang hirap sa simula. Pero once na ma-build nyo po ang inyong business, yan naman na masarap. 'Di ba? Kasi dadating ang panahon nagbaba alam niyo meron tayong kinompute ko nga meron tayong member. Ready na kayo marinig 'to? Meron tayong member, kumikita siya ng 50 up to 100,000 a day. Eto matindi 50 to 100,000 a day kahit gumising pa lang. Alam niyo yung, 'di ba? Grabe to, mentor. Yung gumising lang, no? Umunat lang, gumanon lang, oh. Pagising kanina umaga, 50,000 na. Can you imagine that? Samantalang yung iba, tatrabahuin pa nila yun ng 1 buwan o 2 buwan. Siya gumising lang. Bakit? Dumami customer eh. Dumami ang grupo. Nakapag-build ng team. Kaya ngayon, kahit tulog, kumikita. Pero, ibig ko ba sabihin, wala siyang ginawa, kumikita siya? Hindi. Nag-build siya 5 years ago, 7 years ago, 8 years ago, nagtanim siya. Hindi natin nakita yung mga effort at sakripisyong binigay niya. 'Di ba? Pero ngayon, umaani siya. So yun, sino sa inyo gusto niya yung ganung buhay? Yung pagising mo pa lang 50,000 ka na. O, 'di ba? Yung iba nga, kahit, sabi ng iba, kahit 10,000 lang, mentor, pagising ko, masaya na ako noon. Grabe po. Yan po ang nag-aantay sa atin sa IM. Hindi ko po sinasabi madali. Mahirap po mag-build ng team. Hindi po madali umattend ng mga training na ganito. Pero ang pinupunto ko dito, worth it. Sulit ang pagod mo. At least pagtanda mo nakapag-build ka sa IM, hindi tayo mamumblema sa pera. Tama ba mga mentors? Yung nga lang, tiyagain natin ngayon pa lang, no? Okay? So, next, mga mentors, closing. Ayan. Ito, marami nagtatanong nito. Mentor, paano ba mag-close? Yan. Actually, mga mentors, pag maganda po ang inyong presentation, yung closing mas madali. Madali lang po ang closing pag maganda ang presentation. Again, sa closing po, ito po ay naglalaman ng lakas ng loob. O, yung pa rin talaga, no? Pakitype nga ulit, lakasan ng loob. Alam nyo ba ang mga taong nagtatagumpay, hindi pinakamagaling. Ang taong nagtatagumpay, pinakamalakas ang loob. So, ang gagawin ko, mentor? So, pagdating sa closing, kung lahat naman ng tanong niya nasagot mo naman, doon ka na papasok sa assumption. Assume, no? Sa madaling salita, assume. Ina-assume mo na nagustuhan niya. Yan. So, ako madalas ganun lang yung tinatanong ko dyan. So, pagtapos na yung presentation, sasabihin ko lang sa kanya, anong package pala yung nagustuhan mo? Okay ba sa'yo yung gold o mas gusto mo platinum ka na? Yun lang. Napakasimple lang, mentor. So, tapos na yung presentation, kung sakasakaling magdi-dealer ka, gusto mo ba i-credit card o gusto mo i-cash? Yun lang. Ang tawag dyan, assumption close. Ina-assume mo yung kausap mo sa sali. Okay? Klaro ba tayo doon, mga mentors? Kasi pag hindi ka nagtanong, hindi sila sasagot. Pagka ikaw ay walang lakas ng loob magtanong at nagdududa ka sa kanila kung sasali sila, pati sila magdududa sa'yo. Okay, klaro ba tayo dyan, mga mentor? Kaya nga importante talaga, convince ka eh. Kasi pag ikaw convince, pati yung kausap mo mako-convince din eh. 'Di ba? So, fear of loss. Ayan. So, ini-explain natin yung fear of loss. Yung maganda, nakaposisyon ka agad para yung ibang kakausapin ko, nalalagay ko under mo. Yan. So, yan yon. Yung positioning, no? Importante. Tapos, ang pinaka nakita ko rin na very vital pagka ginagawa natin ng negosyo,
dapat tayo po ay marunong din magtanong. Ayan. So, kailangan ang tawag dito questionnaire. Ako, pag may kausap po ako, baka makatulong sa inyo to, mentor, Sa first meeting pa lang namin, lagi na po ako nagtatanong. So, bigyan ko ng sample, hanap tayo dito. Kunyari, si Delia, no? Si Roldan, yan, kasi nag-raise ng hand si Roldan, Halimbawa, si Roldan ang prospect ko. So, inalok ko siya. Sabi ko kay Roldan, si Herma. Tama ba, Herma Roldan? Nandito ba siya? Pakitype nga. Ayan. So, halimbawa, siya yung, yung prospect ko, si Herma Roldan. Ang sasabihin ko lang sa kanya, Miss Herma. Kasi inalok ko siya. Sabi ko sa kanya, Herma, kung merong pagkakakitaan, tapos hindi makakasagabal sa work natin, interesado ka pa bang kumita on the side bukod sa trabaho mo? Open ka pa ba sa side business? Open ka pa ba sa second income? Kung merong pagkakakitaan part-time, open ka ba sa mga ganon? Halimbawa, sinabi niya, oo. Tapos ang sasabihin ko sa kanya, sige, magkita tayo. Ngayon, pag nagkita na kami, syempre, nag-meet na kami sa coffee shop, sa office, o kaya kung saan man. Ang next na itatanong ko sa kanya, ready na kayo mga mentor? Pakinggan nyo mabuti ito, importante ito Ang tawag dito questionnaire. Ang una kong itatanong kay Herma, Herma, oo nga pala, curious lang ako. Bakit ka pala na-interest nung sinabi ko sa yung may pagkakakitaan tayo? Bakit ka pala na-interest? Bakit, sa tingin nyo mga mentors, bakit importante itong question na to? Sa tingin nyo, sige nga. Gusto ko lang makita yung nyo, yung view nyo. So pag may na-meet ako, first meeting pa lang namin, yun na agad yung una kong tanong. Curious lang ako, Mark. Curious lang ako, Ossie. Curious lang ako sa'yo, Delia. Bakit ka pala na-interest dito sa pag-uusapan natin? So, in that way kasi mga mentors, nalalaman ko ano yung why niya. Tama si si Kuku. Para malaman ano yung why. Para malaman ko ano yung needs. Tama. Tapos sasabihin niya probably, kasi napapansin ko tumatagal na ako dito sa abroad, ayoko naman dito ako tumanda hanggang sa mamatay ako dito ako. 'Di ba? Gusto ko as much as possible makauwi ako sa Pinas. Example. Now, I have an information kung paano ko siya kakausapin at ano yung gusto niya. Are we learning mga mentors? Ngayon, pwede pa ako mag-follow up question doon. Ready na kayo marinig kung ano yung follow up question? Kung sakaling gagawin mo tong i-share ko sa'yo at kikita ka, magkano ba yung bracket na masasabi mo pag kumita ka ng ganito, part-time, every month, masasabi mong sulit yung effort mo? Kasi syempre yung negosyong i-share ko sa'yo, hindi ko rin alam kung kaya makapagbigay ng ini-expect mong income. 'Di ba? So I also want to know magkano yung masasabi mo na pag kumita ka ng ganito, masaya ka na every month. So, okay? So, ang tawag dyan, questionnaire. So, nalalaman ko ngayon magkano yung gusto niyang kitain. Okay? Actually, marami pa po itong follow-up question Pero yung isa dyan, baka, siguro share ko na lang sa inyo na mabilis. Yung isa dyan is, kung sakasakali naman na gagawin mo to part-time, ilang oras yung kaya mong ibigay? Kung kikitain natin yung nabanggit mo, kaya mo bang mamuhunan ng 17,000? So, ang tawag dito, guys, can you guys type upfront close? Can you guys type upfront close? Hindi pa kayo nag-uusap sa IM. Hindi pa kayo, hindi mo pa sinishare yung product. Nalalaman mo na kung kaya niyang mamuhunan. Ang tawag dyan, upfront close. Pag sinabi niya, oo, kasi may credit card naman ako, kasi may ganito naman ako, di ba? So, ngayon nag-gauge mo na siya. Tapos, ang isa sa pinakamaganda dito, guys, pakitype po ito Sorry masyado akong, lagi ko kayo pinapatype kasi para alam ko rin kung naglalag ako.
The one who asked the question is the one that is in control. Tagalogin natin, no? Mga mentors, pakitype ito. Kung sino yung nagtatanong, siya ang may control ng conversation. Ulitin ko kung sino yung nagtatanong, siya ang may control ng conversation. So, kapag kayo po'y nakakamit ng prospect, hindi pala, lagi lang tayong nagsasalita. Dapat marunong din tayong magtanong. Am I correct, mga mentors? Di ba? So, kung sino ang nagtatanong, siya ang may control ng conversation. Kaya dapat may baon kang questionnaire. Dapat may baon kayong questionnaire. Actually, sa lahat po yan, kahit sa mga objections. Sa objections, napaka-effective din ng question. 'Di ba? Alam nyo, sa objections, especially pagka may mga na-encounter kayo, may naka-encounter na ba kayo na meron silang mga objections? Wala akong pera, wala akong time, pag-iisipan ko muna, 'di ba? Yung mga yon, in my opinion, it's it's a wrong belief, in my opinion, Kasi, wala namang problem kung, let's say, wala silang pera, kung meron silang idea kung paano magkakaroon ng pampuhunan. So, it's a wrong belief. So ngayon, ang job mo is to educate yung prospect. Okay? So, yun yung kailangan mong gawin sa kanila. So, pagka sinabi nila, let's say, for example, wala akong pera, pwede mo siyang sagutin na, ready na kayo malaman, mentor, sagot dito. May sinabi, wala kasi akong pera. Actually, Mark, kaya nga natin to gagawin. Kasi kung marami na tayong pera, hindi na natin to kailangan gawin. Ako kung marami na akong pera, hindi na ako, 'di ba? Hindi ako mag-IM, 'di ba? Pwedeng ganoon. So, yun yung kumbaga yun yung sagot mo. Kung ano yung kanyang problem, hindi mo kinokontra, sinasagot mo na yun din ang reason bakit natin kailangan gawin. Kasi nga, marami pong prospect na hindi naman talaga yung objections nila, sinasabi lang nila to test you. Okay? Are you learning, mga mentors? Sometimes ang prospect, nagsasabi sila ng objections. It's not real objections. It's an objections to test you kung paano ka sumagot. Are we learning, mga mentors? Diba? Ba, sinabi niya, wala kasi akong time para gawin yan. Yun nga, kailangan nga natin itong gawin. Diba? Kasi, kahit na, dalawa sagot dito Una, yung same. Actually, mas kailangan natin itong gawin kung wala tayong time. 'Di ba? Kasi kung habang buhay tayo walang time, mahirap naman 'yon. So pag ginawa natin 'to, kumita tayo, mas magkakaroon tayo ng time. And another answer to that is, what if, Mark? What if, Mark, hindi ko kailangan ng oras mo. Ang kailangan ko lang connection mo. Okay ba sa iyo 'yon? That's another way to say that, 'di ba? Halimbawa, binatuhan po kayo na pag-iisipan ko muna. Mahaba po kasi itong topic na to, no? Pero kahit papano konti may masagot tayo. Nakakatulong ba sa inyo to, mga mentors? Pag-iisipan ko muna. The way to answer that is this. Actually, Mark, tamang pag-isipan mo muna kung gusto mo 1 week o kaya gusto mo 1 month. Pero curious lang ako. Ang pag-iisipan mo ba merong connect sa pampuhunan, sa kapital? O meron bang part sa na-discuss ko sa'yo na maaaring hindi mo nagustuhan? Or ang nasa isip mo baka hindi mo kayang, alam mo yun, hindi mo kaya bigyan ng time dahil nga busy ka. Ano dun yung totoo? So, kailangan kapag meron po silang objections, meron kayong sagot. Kasi pag wala kayong sagot, tapos na po, di ba? Ako minsan sinasabi ko, Mark, totoo lang yung pag-iisipan, normally, pag nakaka-encounter ako niyan, ang totoong reason kaya nila sinasabi, number 1, yung pampuhunan, medyo challenge sa kanila. Pangalawa, baka hindi nila alam kung kaya nilang gawin. Number 3, yung time.
siguro wala sila masyadong time para gawin yung business. So, dun sa tatlo, ano yung totoo sa'yo? Ano yung tingin mo mas nakaka-relate ka? Ganon. So, and then kung sinabi niya, wala kasi akong pera, yun yung gagamutin ko. Wala kasi akong time, yun yung gagamutin ko. Di ba? So, kasi ang hirap broad kasi yung pag-iisipan Hindi totoo yun. Kasi, guys, be honest, sino dito yung ginagamit nyo rin yung pag-iisipan kapag kami nag-aalok sa inyo? Can you guys type 1? Hindi totoo yun. You don't need more time, you need more information sa inaalok sa'yo, di ba? So, kasi tatagal lang di ba? So, sometimes yung pag-iisipan, it's a polite way of saying no. So, ako, mas tanggap ko na yung no kaysa, di ba? Kaysa pag-isipan pa niya. Okay. Again, ako, hindi po ako namimilit, no? Pag ayaw po ng tao, hindi ko po pinipilit. Pero, china-challenge ko po yung kanyang wrong belief. Kasi marami po akong na-meet sa IM na walang pera nung nag-start, ngayon top earner na. Paano nangyari yon? Kasi meron siyang idea. Gumawa siya ng way. Pero pag yung tao ayaw, hindi ko po pinipilit. I'm just here to help. I'm just here to guide. So pag ayaw, hindi ko po pinipilit. Okay, so may natututunan po ba mga mentors? Number 5 is follow-up. Isa rin sa pinaka-vital. The fortune is in the follow-up mga mentors. Kailangan matyaga po tayo. So ako po, pag may nakausap ako, after 1 to 2 days, binabalikan ko. After 7 days, binabalikan ko. After 15 days, binabalikan ko. After 30 days, binabalikan ko. Tapos every 3 to 6 months na ako niyan after niyan. So, ang follow-up for me, it's show that you are serious. Kasi pag binabalikan ka ng kinausap mo, it means na seryoso ka dun sa mga napag-usapan nyo. Pero etong follow-up, dumadating lang kapag hindi mo na-close yung prospect. So a lot of times, pag ako po ay nagpa-follow up, ako po ay nagsisend ng mga valuable information. Hindi lang siya kamusta. So hindi siya yung kamusta, gana. So sometimes nagsisend ako ng mga video, mga good news na nangyari sa company, testimony sa income, testimony sa product. So anything na maaaring may value din sa kanya. Sometimes, pag nag-follow up din ako, walang business. About lang, yung binabanggit ko kanina, re-engage. Nagre-re-engage lang ulit ako sa kanya. So, I never stop. Alam nyo, may mga napa-join po ako. 4 years bago nag-join. 5 years bago nag-join. Ang tagal. Yeah. So, ganun po ako. Matyaga po ako. Okay? So, pakitype ngo, dapat matyaga. Yan. Pagdating sa follow-up. Kaya, kailangan dumami po yung prospect natin, no? Don't stop. Don't stop, no? Unless wala na po sa mundong ito yung pina-follow up nyo. Okay, so I hope may natutunan po tayo. And as I end, mga mentors, ano po ang tumatak sa inyo sa lahat? Ano mga realization? Sige nga, pakitype nga po. Ano po ang nag-click sa inyo sa pag-attend nyo ng IM5 training natin? Meron ba? Can you guys type? Ano yung simula ngayon gagawin mo? O kaya naman, kumbaga, ngayon mo lang naintindihan or na-realize. 'Di ba? Paki-type nga po sa chat box natin. Yung iba, mas magiging matyaga daw. Yung iba, mas lalakasan daw ang loob. Sabi ni Teresa, lakasan daw ang loob. Ba? Okay, know the product, know the business. Sabi ni I think, okay. So, follow up diligently. Maximum patience. Tama. Ganda yun, ha? Follow up o magpatuloy. Questioning. Ganda nun. Questioning. Sabi ni Tess. Educate your client. Yes. Actually, ganun po yun. 'Di ba? Kasi kung hindi ka magnenegosyo ngayon, kailan ka magnenegosyo? 'Di ba? Mas mahirap magnegosyo nang ikaw lang mag-isa. So kung may tutulong sa iyo, mas okay talaga. So as we end, mga mentors, 5 to 10 years po bago na bibuild ang business. Hindi po ito 1 month, 3 months, 6 months. Hindi po. Ang negosyo po ay, ang pagiging negosyante, ang weakness po, mabilis mainip. This will take years. Pero one thing, mahirap po mag-build ng business. Pero one thing ang masasabi ko po sa inyo, mga mentors, lahat po ng pinaghihirapan nyo at mga sakripisyo nyo, once na na-build nyo po ang business nyo, ang masasabi ko po, sulit po. Sulit pag dumating ang panahon na nagkaka-passive income ka na. Grabe po. Talagang masasabi mong buti na lang nag-IM ako.
Di ba? Number 2, hit the sapphire rank. To recap yung mga napag-usapan po natin. Kailangan pong mag-sapphire na kayo. Hindi po pwedeng patagalin yan. Pagsali mo, kailangan 1 month. I-goal mo na mag-sapphire. Yan. I-goal natin. Kasi pag hindi ka na nag-goal, mahirapan ka na po. Tatagal ka po. Na mai-stuck ka na, hindi ka nagsasapphire. Kailangan mag-sapphire po tayo. Alam nyo, meron nga tayo mga nagsasapphire, 60 years old, 70 years old, di ba? Kaya nyo rin po yan. Develop yourself. Commit to develop yourself. Kahit wala ka sa mood, kahit na minsan tinatamad ka, kahit na minsan parang feeling mo, alam mo na, minsan kahit pagod ka na, commit to developing yourself. Okay? Huwag po kayo hihinto. Huwag nyo pong i-base ang galaw nyo sa emosyon nyo. Kapag ka-feel mo lang gawin, saka ka lang mag-IM. Pagka feel mo lang umattend, saka ka lang a-attend, 'di ba? Pag feel mo lang mag-invite, saka ka lang mag-i-invite. Pag wala ka sa mood mag-present, hindi ka magpe-present. Hindi po ganoon. Ang professional business builder hindi naka-base sa emotion. Are we learning, mentors? Huwag mo i-base sa emotion yung galaw po natin. Plug into our system. Ito pong training na ina-attendan nyo, this is our system. Kinreate po ito ng mga BODs natin para matulungan ka magtagumpay sa IM. Kaya po may mga schedule na ganito. Hindi ka na mag-organize, a-attend ka na lang. Pati yung buong team mo, papa-attendin mo na lang po. Okay? So are we learning? Commit to succeed. Pag sinabing commit to succeed, hindi naka-base sa emotion. Talagang committed ka talaga. Okay? And as we end, again, ni-recap ko lang, inviting, prospecting, presentation, closing, and follow-up. Ito po ang gagawin nyo pa ulit, araw-araw. Alam nyo, bago ako mag-training, ito ang ginagawa ko kanina. Nagpo-prospecting ako, nagko-calls ako, nagbebenta ako, di ba? Nag-i-invite ako. Guys, listen ha, marami ang hindi na nagpo-prospect, marami ang hindi na nag-i-invite. Aminin mga mentors. Gusto mo na mabago yung business mo na hindi mo ginagawang mag-alok. Guys, one prospect can change your business. 'Di ba? Maraming pwedeng mabago sa negosyo mo pag consistent ka. Kasi, guys, tinan nyo to sa 10 kinausap mo minsan may, 'di ba, may sasaling isa, dalawa. Pero if you have 10% joining rate, example na lang, 10%. Sa negosyo kasi natin, hindi po siya sa 10 may sasaling isa. Minsan po, 50 ang kinausap mo, walang sumali. Tapos after 50, yung next na 5 kakausapin mo, 5 sasali. So, pahabaan po talaga to ng pasensya. Pag nag-IM na po kayo, ganun po yan. Sometimes, 5 kinausap mo, 5 agad sumali. Pero hindi po laging ganun. Sometimes, dadating yung time, meron kang straight, 10, walang sumali. Pero ang tanong, tuloy ka pa rin ba? Dahil ba pangit ang IM? Hindi. Ganun talaga ang business. Hindi lahat mai-interest, hindi laging malakas. Pero may panahon na lumalakas, mga mentors. Kaya importante dito, consistent ka. Ang labanan dito, patience and consistency. Maniwala po kayo. Ganyan po sa negosyong ito. Alam nyo, last few days, nung Thursday, ako ay nasa office. Nakita ko doon, si Mentor May, yung top 1 natin. Uma-attend pa rin ng Unity Day. Can you imagine that? Hanggang ngayon, consistency. Di ba? So tayo, dapat ganun din tayo, mentor. Sometimes, ang gusto natin, yung resulta lang ng mga top earners. Pero pagdating dun sa ginagawa ng top earner, hindi mo naman ginagawa. So magkaiba talaga resulta. Are we learning, mga mentors? So, and as I end, mentors, gusto ko pong i-share sa inyo yung Proverbs 16:3. I love this verse. Sabi po dito, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Alam nyo, akala ko po dati, ang success, it comes from me. Pag magaling ako, masipag ako, magiging successful ako.
Although mga mentors, we teach you yung mga skills, mga dapat nyong gawin, pero alam nyo, ito po ang natutunan ko po sa IM Worldwide. Success comes from God. It doesn't come from you. So, kaya sa mga gusto magtagumpay dyan in life or in business, kailangan pong kasama mo si Lord. Kasi kung hindi, ay, mahirap po yung buhay na yan. So, yan po natutunan ko rin sa IM, no? Kaya that's why you need to commit, no, yung negosyo natin kay Lord. Si Lord po magbibigay. Alam nyo, kahit hindi kayo magaling, si Lord kaya ka gawing top earner. So, ang best partner mo talaga sa negosyong ito, si Lord talaga. Kami, nakakatulong lang po kami sa inyo, nakakapag-guide lang din kami sa inyo, pero kami po ay naniniwala na yung anuman ang merong success ang IM Worldwide, it's not because dahil magaling ang ating BODs lang, although magaling din talaga sila, pero it's really God, no? God is working in our company. So to God be the glory, no? Tama si Kaiser. So yun po talaga. Success comes from God. So, yun po. I hope may natutunan po tayo. Maraming salamat po sa pag-attend ng ating IM5 training. Thank you everyone and we will see you sa ating anniversary. Okay? So kailangan nandun po tayo lahat. Thank you po sa pag-attend and once again, this is TJ Villanueva and I am Worldwide. God bless everyone!